Na Kristiyano at buong ligaya lahat, tayo'y magpatuloy pa sa bibig. Ating dalangin ng batang manunubos, ating ngayong dalangin, ating ngayong dalangin, dalangin sambahin siyang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo ay magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan ito, patuloy pa rin nating taas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga pinangakuan nating ipanalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, aminin natin ang buong kababaang ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdating ng iyong anak, pagindapatin mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya naway sinilang ng mahal na Birhen, kayang pagiging di na iba sa amin ay dapat kaming makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman ng Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit siya ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nung dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap niyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugang salitang ito'y, "Guro." "Halika kayo at tignan ninyo ani Jesus." Sumagot sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon nung mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y sinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw, Simon, na anak ni Juan, ay ipapangalan kong ikayo'y Cephas, ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ngayon pong season of Christmas, sa panahon ng pagtitipon ng mga pamilya, mga reunion, at mga pagkakataon na masasayang pagkikita. Ako po nung bata pa ay may magandang nakalipas sa tinatawag po nating pagsasama-sama ng pamilya. Kaya kahit pari na po ako, pagka dumarating po ang Christmas o New Year, ninanais ko pong bumalik sa aming bahay. At doon, muli ko pong inaasam-asam na maranasan muli ang kasayahan, ang kagandahan, ang pagmamahal, ang kapayapaang naranasan ko nung ako ay bata pa. Ito po yung laging pinanghahawakan ko. Sabi ko, ang Pasko at ang bagong taon ay hindi lang suman, hindi lang keso, hindi lang hamon, o even sausages, kundi ang Pasko ay pagtitipon, ang Pasko ay pagmamahalan, at ang pagsasama nito sa bagong taon ang siyang mas lalong magbibigay kulay sa tinatawag nating darating na buhay. Pero nung bumalik po ako sa bahay,
Wala na po ang mga magulang ko, gayon din ang ilang mga kapatid ko, at ako na lang po ang naririto. At ang mga natira ay ang aking mga pamangkin at apo. Nakita ko po yung pagbabago. Nakita ko po yung hindi na tulad na buhay na pagsasama. Hindi na nandun po yung tinatawag na presensya kung saan ang pamilya ay buo. Ngunit iniisip ko po, siguro bilang isang nakatatanda, isa ang misyon. Ang misyon ay muling pasariwain at maranasan ng mga younger generation kung ano ang tunay na diwa ng Pasko at kung ano ang dulot at daladala ng bagong taon. At ito po yung hindi ko nalilimutan. Lumipas man at nawala man ang mga mahal ko sa buhay, nananatili ang magandang alaala na maari kong ikwento at isaysay sa mga mahal ko sa buhay na naririto pa. Mga kapatid, tulad din po ng ating pong ebanghelyo, meron po tayong dapat paghugutan ng magagandang bagay na pwede nating balikan at pwede nating ipagpahayag. Kapag nawala na po sa ating buhay, sa ating alaala, ang ganitong mga bagay, magiging napakalungkot at walang kasaysay-saysay ang ating buhay. Ito pong si Andres, ito pong tinatawag nating mga alagad na nagtanong, saan po kayo nakatira? Kasi tinuro po ni Juan Bautista, siya ang kordero ng Diyos. Kaya naman yung kanila pong curiosity ay tumaas. Sino ba itong kordero ng Diyos na ito? Kaya ang dali-dali po silang sumunod kay Jesus. At nung makita sila ni Jesus, ano ang hinahanap nyo? At ang sabi po ng mga ito, saan po kayo nakatira? At ngayon, niyaya po sila ni Jesus at sinabing, come and see, tignan nyo. Alam niyo po mga kapatid, ang invitation pong ito ay hindi lang tinatawag na, come and follow me. Kundi ang imbitasyon na sinasabi po nito ay ito, manatili ka sa akin. Alam niyo po, after that encounter, bagamat ang dalawa pong alagad pong ito ay disipulo ni Juan Bautista, nagkaroon po ng turning point at ang pagbabago sa kanilang buhay. Bakit po kaya? Ano yung nangyari sa kanila? Dahil sa na-encounter nila kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginagawa at hindi lang kung ano at kung saan siya nakatira. Alam niyo po, hindi po makontain ni Andres nung makita niya po ang tinitira ni Jesus at ma-experience niya ng buong maghapon nakasama si Jesus. Pagbalik po sa bahay, ay nako, dali-dali po siyang pumunta kay Simon Pedro at sinabi niya kay Pedro, nakita namin ang Mesiyas. Ano po yung encounter po nila? Ano po yung nakita mismo ni Andres na nasabi niyang nakita namin ang Mesiyas? Mga kapatid, ito po siguro yun dapat po nating panghawakan at dapat nating makita. Ano yung first time na na-experience natin na ang Diyos ay sumaat sa atin, na ang Diyos ay kasama natin? Dahil pagdating ng takdang panahon ng paghihirap, pag-uusig, pagsubok, ito po yung babalikan natin at ito po yung ating kukunan ng lakas. Kaya dali-dali po ngayon at pinakita po sa atin ni Andres kung sino itong kanyang sinusundan at ngayon ibinabahagi niya kay Pedro. Mga kapatid, paano ba natin mai-encounter ang Diyos? Ngayon po, ang pagpunta po natin dito sa Quiapo, ang ating pong pakikitungo sa poong Jesus Nazareno. Pabalik-balik po tayo rito. Hindi lang po tayo para magsimba, hindi lang po tayo para magpunta rito, dahil naranasan natin ang presensya ng poong Jesus Nazareno. Kung ganon, pwede pa po natin tignan at mas lalong palalimin. Hindi lang po natin mas makikita at kahit hindi po tayo pumupunta araw-araw
dito sa Quiapo o every Friday, pwede pa rin nating maranasan ang presensya ng Diyos sa papaanong paraan, sa pagbubukas po ng Biblia. Dito mapapatunayan natin kung sino si Jesus. Dito makikita natin kung saan siya nakatira. At ito rin po ang magpapalakas sa ating pananampalataya dahil malalaman natin ang kasaysayan ng katapatan ng Diyos sa atin. Matapos po ang pagbabasa ng banal na kasulatan, maki-encounter pa rin po natin ang Diyos sa ating consistency sa buhay panalangin, sa ating pang-araw-araw na pananalangin. Kapag tayo po ay nagdarasal, mas lalong bumubukas po o hindi lang ang ating mga mata, hindi lang ang ating isipan, kundi mas lalong nauunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Mas nalalaman natin ngayon kung saan siya nakatira. Kaya ang mga bagay pong ito ang siyang magpapalakas sa atin at magbibigay buhay sa ating pananampalataya. At sa bandang huli, ipapahayag natin ang mabuting balita. Alam niyo po kung sino yung isa pang disipulo na sabi po ng mga biblical scholar? Ang sabi po nila, una si Andres, ikalawa si John the Beloved. Pero wala po tayong narinig kay Juan o kay John the Beloved. Bakit po? Kasi naniniwala po ako nung makita niya po at masaksihan kung sino si Jesus, dito nagsimula ang kalaliman ng kanyang pagmamahal kay Jesus dahil naging credible si Jesus sa kanyang buhay. Kaya sa kanyang pagninilay, mas lalo niyang na-appreciate ang tunay na diwa ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang buhay. Kaya nga siguro, ang lalim ng kanyang pagmamahal ay ganun na lamang dahil unawa niya kung ano ang inihahain, ang ibinibigay ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, kung ganun, ano na po ang mission po natin? Para po sa atin, ang nangyayari po sa atin, pagdating sa panahong to, tapos na ang Pasko. Pero actually, nagsimula pa lamang po ang Pasko, pang ilang araw pa lamang po ng Pasko. Ngunit, siguro nagkaroon po tayo ng tinatawag po nating napagod tayo. Ngunit sa kabila ng ating pagkapagod, muli po tayong pinababalik sa tunay na karanasan natin sa poong Jesus Nazareno. Kung papaano niya tayo minahal, kung papaano niya ibinigay ang kanyang sarili, at ngayon kung papaano niya sinasabi sa ating, tignan mo, come, nang maunawaan mo kung sino ako. Kaya naman, tayo pong lahat na naririto at namimintuho at nagmamahal sa poong Jesus Nazareno, huwag po nating hayaan ang mabuting balitang manahan lang sa ating puso at magkaroon lamang ng kagalakan sa ating isip. Bagkus gawin po nating may tunay na pagkilos ang ating pagsamba sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pagmamahal sa poong Jesus Nazareno. Yung pong paglabas po natin, ang pananatili po natin sa loob ng simbahan, hindi po lamang ito ang ating pong titignan, bagkus ang tunay na sukatan at pagsubok ng ating pagpapahayag na tayo po ay hinipo ng Diyos, na na-encounter natin ng Diyos ay paglabas natin sa pintuan ng simbahang ito. Hari nawa, paglabas natin at pag-encounter natin sa mga taong ating makakasalubong, sasabihin natin sa kanila, nakita namin ang Panginoon. Nakita namin ang poong Jesus Nazareno. At ito po ang sana'y gumabay sa atin sa buong santaon nang sa gayon maging makahulugan ang ating pagpapahayag at ating pananampalataya, walang iba kundi sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ng Diyos ang kanyang mga pinili
upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kanyang kalooban at manalangin ng buong pagtitiwala sa ating Ama, sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ang ating tutugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may karamdaman naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Lubin mong makita sa amin ang buhay, ang pagtitiwala namin sa iyo, upang malaya kaming makatugon sa inyo ng buong puso. Inihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pasto na patungo sa Belen. May dala na may alay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang tapat na pag-iibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagalob mong aming mahain ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan at aming pagsaluhan ng banal na pakikinabang. Ang aming pinagdiriwang sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari marilyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang noon namin pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, buong lakas loob nating ipahayag ang tawagin ang ating Ama. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami ay diyat sa lahat ng masama, paghaluban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan,
kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang sanggol, anak ng Birhen, siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya'y kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsabat
ating sambahin. Sa mundo'y nakaloob sangkahangang biyaya ng Diyos. Sangkahangang biyaya ng Diyos. Announcement. Inihahandog po ng programang Home-Based Class ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Papapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang mga schedule ng mga misa sa darating na January 8 at January 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Masses sa ganap na ika-3 ng hapon hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. Ang Fiesta Mass ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampamalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga imaheng dasalan, 10 ng kanilang mga panalangin, upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalong maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyong aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati namin.